Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang Kasangganang Sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno, magandang umaga po sa inyong lahat. It's Ninoy Day, araw po ngayon ng Lunes, Agosto 21 at tayo po ay non-working holiday ngayong pong araw. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po, nag-aanyanya sa inyo na sama-sama po tayo sa loob po ng ating 30 minutong talakayan sa mga importanteng issues ng araw na ito. Bagamat non-working holiday ay tayo po ay tuloy-tuloy dito po sa ating programa. Kumusta ko po ang ating mga tagapakinig dito po sa Sandigan ng Mamamayan para sa kaunlaran mula Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa iba pang panig ng ating pong daigdig, yung ating mga OFW. Kumusta po kayo? Double pay para po sa mga manggagawa na may pasok po ngayong araw. Yan po ang nasa batas. At sa araw na ito ay ginuginita po ang nangyaring pagpaslang kay dating Senador Benigno Aquino. Yan po ay mga 40 taon na po ang nakakalipas. At ito po ay idineklarang non-working holiday sa bisa po ng Republic Act 9256 o kaya Ninoy Aquino Day na nagbibigay po ng mandato sa commission on yung pong ating historical commission na magtala po ng plano upang i-implement ang nararapat na seremonya sa paggunita po nito. Ito ay isa pong batas yan na pirmado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong pong February 25, 2004. Medyo mag-sasampung taon na po na pirmado po ito. But noong panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, itinalaga po ang buwan ng Agosto bilang History Month. Hindi lang ngayon pong araw kundi ang buwan po ng Agosto ay History Month para po sa paggagugunita ng pagkamatay po ni dating Senador Benigno Aquino. At kaya naman nagpalabas po siya ng Proclamation number 339 upang bigyang diin po ang pinakasignifikanteng itong sabi nila turning points sa Philippine history. Ayan. Subalit nito pong panahon ni dating Pangulong Duterte, naglabasan po ang maraming question sa pagiging di umano ay bayaning si Ninoy. Pagkat para sa mga tumutuligsa ay hindi naman daw po dapat tawaging bayani ang isang di umano'y nagtraidor sa bansa. Yan po ay doon naman sa mga kontra. At ang pananaw na ito ay lalo pang lumala sa usapin ng pagkikipaglaban ng grupong makakaliwa na kumikiling po sa CPP-NPA na inuugnay naman kay dating Senador Ninoy Aquino. Matatandaan po natin na even yung pong pangalan na Ninoy Aquino International Airport ay nais nilang ibalik sa dati na Manila International Airport. So napakarami po mga usapin. At sa ngayon nga ay naluklok sa poder ang anak ng dating Pangulo ng Bansa na si dating Presidente Ferdinand Marcos. At ang nakaupo ngayon ay yung kanya pong anak na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga supporter po ng dating senador, ikaw ba ay aasang ipagbubunyi
ng kasalukuyang administrasyon ang nangyaring pagpapatalsik sa dating Pangulong Marcos, siyempre, iba pong usapan 'yan, At, alam naman natin na 12 taon pong namayagpag ang mga Aquino sa ating pamahalaan. Una, 6 na taon po si dating Pangulong Corazon Aquino at, another 6 years naman para sa kanyang anak na si Benigno Noynoy Aquino. Ang issue po kung sino ba talaga ang nagpapatay o nagpapaslang kay dating Senador Ninoy Aquino, hanggang ngayon hindi po nasasagot 'yan at, sa 12 taon po na namalagi sa puder ang mag-ina, hindi naman naging, sentro ang paghahanap ng katotohanan kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Kung sino talaga ang may kagagawan sa pagpaslang sa dating, senador. So, ang, talagang nakabaon na po sa kanilang isipan at paniniwala, si dating Pangulong Marcos ang tunay na may kagagawan sa pagpatay sa dating senador. Bueno, sabi ko nga 12 anyos po sila sa puwesto pero hindi naman nila na napaimbestigahan o siguro nag-imbestiga din sila pero hindi naman 'yan isiniwalat sa publiko kung ano talaga yung kanilang imbestigasyon na ginawa. Para po sa ganang atin, sana, hayaan na po natin na ito ay bahagi na lang ng istorya, bahagi na lang ng istorya ng ating pong bansa. Na ang isipin na lang po natin, tayo bilang isang bansa ay pilit pong bumabangon para po sa ating kaunlaran, ano. Kaya kung palagi po nating magiging issue 'yan, sino ba talaga nagpapatay kay Ninoy, dapat ba siyang, sabihing bayani o hindi, hindi po matatapos ang usapin, ano, napakahabang usapin 'yan. At siyempre hindi naman nawawalan ng suportador ang dating senador at, kung wala namang suportador yung mga Marcoses, 'di sana hindi po nakaupo ngayon si Presidente BBM, ano. So, hayaan na po natin na umusad na po tayo bilang bansa. Hayaan na po natin na, bahagi na lang ng istorya ng ating bansang Pilipinas ang pangyayaring iyan. Ngayon kung nag-iisip tayo na kinakailangan merong, seremonya sa komemorasyon sa pagkamatay ng dating senador, wag na kayong umasa pagkat ang administrasyon na ito, mas tinututukan po nila yung ating, kinabukasan, yung ating, bukas at yung kasalukuyan, ano. So, sana, sama ka na kabayan para po sa kaunlaran, okey? Kumusta ko po ang mga nagse-celebrate ng kumpleanyo ngayong araw? Uy, si John Badjola, yung ating pong Regional Director for Region 5. Kumusta ko po ang ating mga kababayan diyan sa Bicol? Ngunyanal daw birthday ni John Badjola. Yes, ngayon ba o kahapon? Kaya lang ang problema po si John nasa ospital pa rin yata. Siya po ay may karamdaman at, hanggang ngayon ay, nasa ospital pa. So sana June magpagaling ka at kailangan ka ng Citizens Crime Watch. Sa iba pa po mga nag-celebrate ng kumpleanyo ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. At, ayun nga palang kahapon na nangyari sa sa Heritage, Hotel diyan po sa lungsod ng Pasay. Yung, nangyari pong dangal ng lahing Pilipino Star Award 2023. Oy, congratulations, doon po sa lahat ng mga tumanggap ng prestiyosong, award. Congratulations po sa inyo at, sana madagdagan pa inyong lahi. Mabuhay po kayo. Well, congratulations, Mamita, Si Mamita po ang, presidente ng, Filipino International League for Peace and Unity na siya pong,
lungsad ng dangal ng lahing Pilipino at yan nga po ay ginawa kahapon sa Heritage Hotel sa lungsod po ng Pasay. Again, congratulations po doon sa mga tumanggap ng awards. Mabuti na lang hindi pumunta DJ yung isang aking kaibigan. Aba, nakita ko meron din plaki doon. Mabuti na lang nung makita yon, siguro naalaala nila hindi ito dapat. Bakit nga ba meron? Pero hindi naman po dumating at hindi naman naibigay. Pero yung nakakita noon, abay nagalit. Tinapon doon sa ilalim. Bueno, update po natin. Sa iba pa mga impormasyon at mga balita, update po natin sa Makati at Taguig Boundary Reef. Wala na pong magagawa mga kaibigan, mga kasangga. Ang Makati kundi i-turn over po sa Taguig ang jurisdiksyon ng 10 barangay na dating sakop po nito, pati na ang Bonifacio Military Reservation, yung Port Bonifacio po. At kasama na po rito ang Global Bonifacio City o kaya GBC. Of course, yung ari-arian po ng Makati, mahaba-haba pang usapin yan kung ano po ang mangyayari. Siyempre, ang jurisdiction lang naman pinag-usapan doon, hindi po kasali yung mga property. At nagkakaroon po ngayon ng inventaryo kung alin-alin po doon ang pag-aari ng lungsod ng Makati. Pero sa buong akala po natin, mga kababayan, ang alitan po ay sa pagitan lang ng Makati at Taguig. Pagdating po sa teritoryo, abay hindi po pala. Sapagkat nasa 3 dekada na rin na may kaso pong iniharap ang munisipyo po ng Pateros sa usapin pong jurisdiksyon. Sila po ay naghahabol din sa pag-aari ng mga lugar na ipinanalo po ng Taguig. Yung pong 10 barangay na pinanalo ng Taguig, batay po sa desisyon ng Supreme Court, nasa jurisdiction daw po ng Taguig. Abay, naghahabol po itong Pateros. Ito pong Pateros, munisipyo po ng Pateros, katabing-katabi lamang po yan ng nitong pinag-aagawan nilang teritoryo at katabing-katabi din ng katabing-katabi rin po ng lungsod ng Taguig. At ito pong Pateros, ito ang pinakamaliit na lugar na sakop po ng National Capital Region. Pagkat ito lamang po ang lugar sa Metro Manila na hindi pa po nangangalan ng lungsod pagkat napakaliit. So ito po ang nag-iisang munisipyo sa ilalim po ng National Capital Region. Ito pong Pateros. At itong Pateros po ay kilalang-kilala sa produktong balot, balot sa Pateros. Napakasarap daw ng balot diyan sa Pateros. At ito pong Pateros ay umaangkin din po sa tinatawag na Port Bonifacio and Enlisted Men's Barrio o kaya EMBOS. Kaya pala yung diyan sa mga barangay diyan may Sembo, may Pembo, iba't iba na EMBOS. So 10 barangay po 'yan. Nasako po nitong Port Bonifacio and Enlisted Men's Barrio. Noong mga panahon po 'yan ay ang tawag nila diyan ay barrio at ayon po kay Mayor Miguel Ponce ng Pateros, kung ang pagbabatayan daw po ay dokumento, confident po sila na ang mga pinaglalaban ng teritoryo ay sakop po ng kanilang bayan na Pateros. Batay po kasi sa historical claim ng Pateros, originally nasa 1,040 hektarya ang sakop nila, pero ito po ay natapisan ng napakalaki. At ang natira na lamang sa kanila out of more than 1,000 hectares, abay 168 hectares na lamang.
Kaya lalo pong lumiit yung Pateros. Siguro kung hindi po nangyari ito, ayon po sa istorya ng mga taga-Pateros, lungsod na rin ang Pateros. Hindi mananatiling munisipyo pagkat napakaliit na nilang ngayon. Biro mo nga naman, 168 hectares na lang ang natira na sakop po ng bayan ng Pateros. So, ano po ang mangyayari? Ano ang implikasyon po ng desisyon na ito ng Supreme Court na pumabor po sa Taguig sa labanan nila ng lungsod ng Makati? Ano po ang implikasyon? Kung ibinigay na po sa Taguig, batay po sa desisyon ng Supreme Court, ano pang habol ng Pateros? Dahil order na po yan ng Supreme Court. Pero, ang sabi po sa desisyon na ibinaba ng kataas-taasang hukuman o ng Supreme Court, ang kaso po ng munisipalidad ng Pateros laban sa lungsod ng Makati ay magpapatuloy na lilitisin at didinggin sa hukuman. So ang sabi po ng mga taga-Pateros ay nabigyan sila ng pag-asa sa kanila pong claim sa mga lugar na pinanalunan ng Taguig. At ang utos po ng Korte Suprema sa Pasig Court, yung korte po dyan sa Pasig, ay pagkat dyan po dinala ang usapin, nabuksang muli po ang hidwaan sa jurisdiksyon na inilatag ng Pateros. O yun naman pala, ano? So may pag-asa po ang Pateros. So pagkatapos po nitong problema ng Makati at Taguig, dalawa na lang. Ibig sabihin, natapyasan na ng isa yung nagki-claim. So wala na pong claim ang Makati pagkat tinalo po siya ng Taguig dito po sa usapin. Pero ang Pateros, sabi ko nga, 3 dekada na pala itong ipinaglalaban din ng munisipyo ng Pateros, nagkaroon po sila ng pag-asa pagkat noon po tinalo na actually ang Pateros, ano? At idinulog po nila ito sa Court of Appeals na nagbabasura po sa claim ng Pateros sa bali 766 hectares na parsela ng lugar na nasa ilalim po ng tinatawag nilang Survey Plan PSU 2031. Ibinasura na po yan ng Court of Appeals. At ang ginawa po ng Pateros, iniakyat po ito sa Korte Suprema. Sapagkat hindi naman po bahagi ng usapin sa kaso sa pagitan ng Makati at Taguig ang Pateros, di po nabigyan ng pagkakataon ang Pateros na maipresenta po ang kanilang historical evidence na magbibigay linaw sa paghahabol nila sa pinag-aagawang lugar. So yan po, nagkaroon sila ngayon ng pag-asa. At magpapatuloy po ang labanan diyan sa pagitan ng Taguig at Pateros. Parang basketball DJ. Anong tawag doon? Yung tatlong koponan na naglalaban-laban, tinalo na yung isa, dalawa na lang ang naglalaban at kung sino ang mananalo rito, siya ang magiging champion. Ayan. So, titingnan po natin kung ano magiging takbo sa pag-usad po nitong kasong ito sa pagitan po naman ng Taguig at Pateros. So, sana mas mabilis, biro mo 3 dekada na pinaglalaban din ng Pateros at hindi pa rin nare-resolba. At least yung sa Makati at Taguig, naresolba na po ng Supreme Court. At sana naman, itong sa Pateros naman at Taguig, maresolba rin sa lalong madaling panahon para tapos na. Ano bang pinag-aawayan nila dyan sa jurisdiksyon? Diyan po sa teritoryo. Abay, siyempre, ang pinag-aawayan po dyan ay ang pumapasok na ingreso mula sa mga negosyo. Ang sabi nga, may mga komentary po tayong natanggap. Bakit ang Taguig nagpupumilit pang makuha ang 10 barangay?
hindi nga nila makaya na yung kanilang kasalukuyang hinahawakan. Hindi nga maibigay yung mga benepisyo like yung sa mga senior citizen. Pagkatapos gusto pa nilang lumawak ang kanilang jurisdiction. Wala po sigurong ano yan. Doon sa pinag-aawayan nilang teritoryo, saka na yan siguro pag-uusapan. Ano? Pero ang sabi ng Makati, pwede na pala si Mayor Binay tumakbong mayor ng Taguig pagkat yung kanyang barangay sakop ng pinag-awayang teritoryo na mapupunta na o napunta na sa Taguig. So sa panig po ng politika, tingnan po natin kung ano magiging desisyon ng mga Binay pagdating po sa 2025 election. Pero sa ngayon, malaki po yung nabawas at siyempre aangal po yung iba, yung mga may nakukuhang magandang benepisyo sa Makati government na hindi naman kayang ibigay po ng Taguig. Ano malay mo? Dahil nakuha na ng Taguig ang BGC, malaki na ang papasok na ingreso at malaki na rin ang pwedeng maibigay na benepisyo. Ano malay po natin? Pero hindi po natatapos dyan pagkat ang Pateros desisyonado na ipagpatuloy po yung kanilang claim. Although ang sabi ni Congressman Cayetano, ito naman ikang Taguig at Pateros magkapatid sister municipality. Sister town daw po ng Taguig ang Pateros. Pero alam nyo, sabihin pa natin ganyan sa pamilya nga Pamilya nag-aaway-away, magkakapatid. Simpleng pinag-aawayan ang lupa, yung mga minanang lupa. Ito pa kaya na napakalaki po ng benepisyo kung makukuha ng isang lokalidad ang isang lugar na develop na at napakalaki na ng ingreso in terms of taxes. So, anong malay natin? Baka kaya na ibigay ng Taguig sapagkat ito namang kinikita po sa buwis mula sa mga pagninegosyo diyan po sa Global City, napakalaki. At yan po ang talagang pinag-aawayan dito, yung papasok pong pera. Kasi kung iisipin, kung mabawasan ako, di mabawasan din ang responsibilidad ko. Mabawasan ako ng barangay, walang problema pagkat mababawasan din ang responsibilidad. Pero hindi po yun Hindi po yun mga kasama. Ang issue po dito ay magkano ang papasok na ingreso sa isang munisipyo o siyudad. Kung mayroong ganitong masyado ng develop, malaki na po ang development sa lugar. At sabi nga ng Makati, napakalaki na po ng investment ng Makati sa mga pasilidad nila na nakatayo diyan. Pero yun naman, kahit ano pang sabihin, pera pa rin ng gobyerno. Diba? Kahit pa saan yan, sakop ng munisipalidad o ng isang lungsod. Pero pa rin ng gobyerno. Ang titingnan po natin diyan siyempre yung interest at kapakanan po ng ating mga kababayang Pilipino. Yan. So, sana ma-resolve po rin agad itong issue naman sa Pateros at Taguig. Isang grupo po ng mga magsasaka ba talaga sila? Isa pong grupo ng mga magsasaka ang nananawagan po sa pamahalaan na i-abolish na lang daw po ang National Food Authority o NFA. Bakit gusto nilang i-abolish ang NFA? Dahil lagi na raw itong nagdidepende sa rice importation. Bakit nga ba? Imbis daw po nabigyan din ang pamimili ng locally produced rice, mas binibigyan pa ng atensyon ng ahensya ang importasyon ng bigas mula po sa India at Vietnam. Pagkat lagi na lang daw pong pinag-uusapan ng NFA o issue ng NFA ang pagbili po ng bigas sa ibang bansa. At hindi na raw po bumibili ng bigas mula sa ating pong mga magsasaka ang NFA. Imbes
dito na lamang sa transaksyon sa imported rice. Bakit nga ba ano? Well, ito po ay taliwas po sa taliwas po ito sa mithiin po ng ating administrasyon, yung ating pong presenteng administrasyon, na ang sabi ni ang sabi po ni Pangulo, teka mo DJ. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Bueno, patuloy po tayo. Medyo negative po ang ating lalamunan. At napasok siguro tayo ng virus, DJ. Bueno, ang sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos, dapat daw po na palakasin ang crop sector's rice production. Ito po ay kaugnay ng food security program po ng ating pamahalaan. Pero ito daw po, ayon dito sa grupo, talawas po ito sa meeting ito ng kasalukuyang administrasyon. Yung lagi na lang rice importation ang nasa isip ng NFA. Bakit nga ba rice importation lagi? Pagkat ang gusto po nila masiguro na tayo ay hindi kukulangin sa supply ng bigas. Hindi po tayo kakapusin ng buffer stock ng ating pong bigas sa tao kasalukuyan. At siniguro naman po ng gobyerno na meron tayong sapat na supply. Pero pinag-uusapan pa rin ito pong tungkol sa importasyon. Bakit ang NFA may budget naman ang gobyerno upang mamili ng locally produced rice? Bakit nga ayaw nilang ito ang masutukan? Kung mauubos na yung mga domestic rice natin, di saka na sila mag-isip ng importasyon ng bigas. Halimbawa, dito po sa Nueva Ecija, napakarami pong supply ng palay sa Nueva Ecija. Pagkat ito pong Nueva Ecija, isa ito sa kinukonsiderang rice granary po ng ating pong bansa. Hindi lang siguro dito sa Luzon, kundi sa buong bansa. Ngayon, dito sa Nueva Ecija, medyo mahal lang po ng konti ang bigas. Kung ikukumpara po sa ibang lugar, halimbawa Mindoro, itong Mindoro, medyo mura ng konti. Yung may iba pang lugar na mura po ang bigas. Ayon po sa Philippine Statistic Authority, sa kanila pong datos, ang average buying rate daw po ng bigas o ng palay per kilogram, palay po, hindi pa bigas, nasa 18 pesos at 50 centavos hanggang 19 pesos ang presyo. So, yan po ang average buying rates. Ngayon, yung palay, siyempre, kung ganyan po ang presyo, pag binigas mo yan, magkano po ang kilo? Pero magkano ba existing kilo ngayon, DJ? Hindi po natin na-achieve pa yung pangako ni Pangulong Marcos sa kanya pong campaign, sa kanya pong pangampanya na ang kilo ng bigas magiging 25 pesos. At hindi na nga natutupad yan, medyo mas tumataas pa yata.
So ito po ang nais na talagang pinagpipilitan ng ating pong pamahalaan na yung pangako na yan ay matupad. Paano po matutupad? Kung hindi po natin bibigyan ng suporta ito pong ating mga magsasaka at napakarami pa mga lupain na nasako po ng mga subdivision. So, sana naman kung talagang may budget, bilhin ng National Food Authority ito po mga palay ng ating mga magsasaka. Bueno, wala na po tayong oras, maya-maya po inyong pong mapapakinggan at mapapanood si Joby De Guzman sa pag-usapan natin. In the meantime, ito po ang inyong lingkod si Jigs Magpantay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Mula po magsama-sama tayo mamaya sa ating pong panghapong edisyon ng programang Sama Ka Na, Kabayan. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na, Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.